Yan. Praise the Lord. Glory to God po. Today is July 23, 2024. Yan. Let us pray. Heavenly Father, Almighty God, thank you for opening our eyes this morning. We are blessed and grateful for everything. Father God, your power is beyond our imagination. Thank you for always wanting the best for us. Forgive our transgressions, our shortcomings. Father God, our days is uncertain, but we entrust everything to you. May we always put you first in our lives, because we know we have the assurance that you will take care of us and our families. We pray for peace, comfort, deliverance, and healing. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Glory to God. Pati po tayo na happy birthday. Happy birthday to Brother Joel Elbore. Happy birthday to Brother Erwin Habla. Happy birthday to Brother Charles Abalos. Happy birthday to Brother Kenneth Grace Rapi. Yan. So, happy birthday. Today is July 23, 2024. Happy birthday to all those our friends, and even you're not in my friends list. You are celebrating your birthday today. Happy birthday to you. May God bless you and your family. May God continue to guide you to give the desires of your heart. May God always protect you and your family. May God give you a strong body and mind. And may God, keep you safe and healthy. So, God bless po sa lahat. Yan, happy birthday sa inyong lahat. And again, thank you to all the people who sharing my reels, my videos, supporting me in my FB Live sa lahat po. I thank you po. God knows who are you. Yan. So, salamat po sa inyong lahat. Yan. God bless us all. And napakabilis ng panahon. Yan nga, 7 days na lang, August na. Di ba po? And then after August, then bare months na. Yan. So, we praise the Lord that we are still alive and kicking. Yan. So, glory to God. In 1 Peter 5:8-9, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sa Tagalog po, unang Pedro 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaawan nyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Glory to God. Yesterday, I think Matthew 1:1-11, we discussed about the Jesus Christ. He was also tempted by the devil po, di ba? Yan, so, kahit ang Panginoon, ang diablo, kasi nga diablo nga ba? I will explain to that sa diablo na yan, di ba? Nakakainis na yan Yan, so, yan po, yun ang i-discuss natin kahapon. And I want just to parang share lang I just wanted to share what I watched yesterday, last night. There, yung kidney for sale. Yan. Sa Jessica Soho. Kay MJS yata. Or basta GMA yan. So, kidney for sale. The people are selling their kidneys and the people are selling their kidneys actually
it should be, there is certain age, I think 23 up, you can sell your kidneys, no po, dapat. But nowadays, the people are selling kidneys, even the 18-year-old, 20-year-old, yan po, binebenta na nila ang kanilang bato, ang kanilang kidney. And we will not be judgmental, because I watched last night, and yung napanood ko, di sabihin ko lang, di ba po, I watched, but I think this is just part, no po, on that video, that he sold his kidney, and then afterwards, he bought the iPhone, no po. But, as, during the interview, I think Jessica Soho, she asked that, of course, that is not the whole reason that he sold his kidney. There are debts, mga utang. So, most of us, kahit ako, diba, hindi ako na ano dyan, na we have so many things in mind. We have so many trials, we have so many problems po in life, especially mga utang, diba? Ayan, yun ngayon, yun yung pinaka naging problema ko sa Dubai. I told you, and that is the parang ayun yung ginamit ng Panginoon para ako ay madala sa tunay na pananampalataya. Yung aking mga problema, no po, yan, that's why I told you, God will use so many things para tayo ay, so that we will be near to God's, for God's calling po. But God's calling is, yung He will call you through the preaching of the Word of God. Yan po. Ang yung mga problema that is also involve our problem, somebody died, or we are sick, we are parang self-seekers tayo, mga ganyan, kulang sa attention, and idle mind, lahat na, di ba? Yan, those things God are using para so that God is calling us so that we will receive salvation po, no po? So, glory to God. And yun nga, so, ano rin yun eh? Ano ba yun? Scam or illegal, and yung parang pogo, by the grace of God, I didn't watch the whole SONA yesterday. Yan po, State of the Nation. But at least our President, Ferdinand Marcos nga po, that starting yesterday, he stopped those pogo. 'Di ba? Kasi ang daming human trafficking, ang daming illegal scams, yan, na nangyayari sa mundo. No po, hindi lang kasi sa Pilipinas eh. And we cannot, we cannot like those people selling their kidneys. And I really don't know, I don't want to judge, po, na the hospital itself or the people in the hospital are involved on those things. Na they are being recruit, yan, because you need money, you need to pay your dues, your loans, everything. You need money for your family, no po, or your sickness, yan. And the sad thing is, those people na napakasamang tao, they will use our weaknesses because we need money. And I think, as what in the video said, when you sell your kidney, actually the parang selling price, it should be 400,000. And then those people who are abusing, those people na na-recruit po, yan, binibigay lang nila 150,000, they're giving 150,000, 200,000, and you have to stay in one apartment because it might be like, parang in the middle you will back out, yan po. Pero ang nakakalungkot, the sad thing also is, on that video, you should keep your, I think, parang right
right kidney because we can live with only one kidney po, no po. You should give the right kidney but they will take the left kidney, no po. Yun yung mga, those are lying. Ang dami talaga na people are not afraid of God. Yan, and yung nga nakakalungkot, people who are educated, 'di ba? People who are educated, kaya nga minsan maganda pa yung ayan, kaya nga 'di ba in 1 Corinthians yata, God called yung mga mahihina, so that basta yun na yun, hindi ko kasama sa outline ko, pero tinawag na Diyos yung mga mahihina. Kasi mga matatalino, mahirap na yan 'di ba? Because some people who are intelligent, they will use the word of God for some selfish purposes or for some illegal purposes o kung ano mga masamang purpose, 'di ba po? Pinagkakaparahan ang word of God. Kaya ang tinatawag ng Panginoon yung mga mahihina para napasakitan yung mga bang malalakas, marurunong, na ba po? Yan, so glory to God. Yan, and it's really yung nga sad thing that those people na pabata, they are selling their kidneys for, for some amount of money. And I really felt bad for them. Those are illegal and people are abusing those people na walang kalakas-lakas kasi tambak ng utang. Kaya lang sometimes, when we have the money, we are using the money should be parang for our family, and then what happened is, again, we lack some money, we need some money. Kasi nga, binili mo na iPhone, nakulangan na yung pambayad mo sa utang, di ba? So, and imagine, you need to support yourself for the medicine, di ba? Dahil kinuha na yung kidney mo, and what happen if your other kidney will be parang magkaroon ng failure, di ba po? So, yan. And as we have discussed yesterday, even Jesus Christ, Satan, he tempted Jesus Christ. And alam mo yung mga candidate for Satan's scheme, number one candidate for Satan's scheme, no po, are those people who are serving the Lord. Why? Siyempre kasi nasa Panginoon sila, yan ang pinaka, yung mga mayayaman, nagpapayaman, those people, almost 90%, those are with Satan already, no po. They are trapped already. Yan, but those people who are serving the Lord, those people who knew the Lord, yan, the true God, medyo, kumbaga, pa yan kay Satan challenge. But that's why we need to have a strong faith po. Those people, yung mga candidate for Satan's schemes, who love money, riches, fame, those who are self-seeking, those who are poor, and those who are sick. Diba? Sometimes when we are sick, we are blaming God, we are asking God, but actually we are the ones who made ourselves sick. Diba? We drink, we eat a lot of things that are not good for the body. Yan, we even put a lot of things in our body that, that make harm for our body, di ba po? Ang dami nating, especially for those people who have so many money, yan, na they're putting a lot of chemicals, kung ano-ano mga ginagawa sa katawan, di ba po? And even those people that are not happy with their life, or sabihin na natin kasarian, no po, gender, they are doing a lot of things, yung nga, to change our gender. We are not happy for what God had made us, na po. But actually nga, I told you, God made us unique. So there is nothing wrong. Hindi talaga nagkamali ang Panginoon po, yan. Kaya, tayo lang talagang, we are envy with other people. Yan, naiinggit ka kasi siya may boobs. Yan. At, basta yung utak natin, na po, kaya kailangan isaayos natin
So those people who are parang yun nga, baon sa utang, ang dami-daming trials, those are people that are weak. Yan, kandidato kay Satanas yan. And those people, of course, who hate God. So many questions about God. Those people na yung whose faith is very weak, na po, those who doesn't believe in God, in the Bible, those are people, yung candidate for Satan's scheme. Yan, kaya kailangan we have a strong faith. Kaya nga po, that is why in Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Mga taga-Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. We discussed before in Romans 10:14, I think, or 10:15, how can they preach unless they are sent? Po, paano ka nga ba mangangaral kung di ka pinadala ng Diyos, di ba? It's just because, not because you read the Bible, you thought you understand that, you know the Bible, and then you can preach. You should be sent ones of God. No po, kailangan pinadala ka ng Panginoon. You need to have Holy Spirit of God. Otherwise, pati yung those people who believe in you, you are going to hell, and they will go also to hell. Kasi naniwala sila sa iyo, di ba? That's why in the end time, false preachers are coming. So many false preachers po. That's why we need to hear the word of God from the true sent ones of God. No po, from the true preacher. And because yun nga di ba sabi diyan Tagalog, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway nyo ay parang leyong umuungal. Because the Antichrist, now this is the end time, the Antichrist is just around. It's just around, ang dami. Even in the social media, so many people, like they will make friend request, di ba po? And you can see in their profile, there's so many, money that are showing. And they thought, by the grace of God, because we are in the true church, no po, na sa totoo lang yung pera, wala na lang I told you before, my house, and even what happened to me, na po, na yung sa lahat, hindi ko na kwento, I'm not going to go back to the same old story. But the thing is, if you really have Christ in your life, wala na the contentment, the happiness, the fulfillment, andun na lahat. Yan. Kasi nowadays, the most important thing is our faith. The most important thing is the salvation that we should receive na po from Jesus Christ. Yan. So, paano ka I also shared before, diba? You cannot say that you are being forgiven if you didn't accept Jesus Christ. Paano ka naman magpapawalang salak? Wala ka naman tinatanggap at wala ka naman narinig. Diba po? Wala ka narinig na pangangaral yan. So, glory to God. That's why in the church, by the grace of God, we have so many services, program, yan po, because hindi pwede maging idle. Because if you will become idle, that Satan will come to you. Yan. And he will, sabi nga, umuungal, diba? Like a roaring devil, ano ba yan? Kahit ano pa yung roaring lion. Diba? Looking for someone to devour. Diba? Ang lion, ano yan Leon diba? Mabangis. Ganyan po sa Satanas. And I told you, the SM temptations, it will not stop until the rapture comes. Kasi when rapture comes, aagawin na yung those believers na po, yung na kay Kristo, aagawin na. Ang una muna, syempre yung mga namatay kay Kristo. Okay, linawin natin yan po. Hindi lahat ng namatay ay kay Kristo.
Okay po, yan ang katotohanan. That's why we need to understand the Bible from the true preachers talaga. Because so many people can distort the Bible, and those people who doesn't know the truth, the Bible, those people are easily cheated by Satan, by the false preachers po, no po. So, kaya nga we need to yung faith natin comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Kailangan talaga maano na yung utak mo kakapakinig. Yan. And by the grace of God in the church, no po, because I told you, if you will really love God, you will not mind hearing the word of God parang 3 hours, 2 hours, because you are happy. Yan, hearing the word of God. Iba na yung iba ka na. Iba na yung utak mo, ang puso mo, wala ka na, kasi nga, inilabas ka na sa makamundong. The iglesia, I told you, those are people who are brought out from the sinful world, from the world. Yan, ang iglesia, ito po yung kalipunan ng mga taong inilabas sa makasalanang sanlibutan. Ano po, ang sanlibutan, makasalanan talaga yan. That's why, yung mga mayayaman, di ba, na mahirap, mas madali pa pumasok sa butas ng karami isang mahirap kaysa sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Napakahirap talaga because mahirap iwanan ng kayamanan. Yan. Subukan mong alisin sa mayaman ng kayamanan. Ano kaya mangyayari? Yung wala na silang katulong, tapos ang asa mo talaga Panginoon, 'di ba? Pag gano'n, yung talagang kaya mahirap po na 'di ba, those people who come from poor family or poor situation na they become rich. What happen is they will forget about God or hearing the word of God because their satisfaction is the riches. Parang ang kasapatan nila ang pera, ang kakontentahan nilang pera. Parang bang if you have money, you have everything. Parang ganun 'Di ba? Ganun ang mangyayari talaga sa iba. That's why in the church, talaga yung even, when somebody asks for something, what the church is offering? Prayers. Yan. Kasi pag ang lahat, you will offer them, Pastor, I want to borrow 500, ganyan. So, you will, si Pastor, your pastor, they don't have salary and you will borrow 500, di ba po? So, and wala naman talaga. That's why I have, may akay ako, I have invite, she was baptized. And the thing is, ang nangyayari kasi, they will ask me, sister, can you ask your church to parang to give me ganyan, di ba po? And I will tell them that only the church can give is prayer because prayer is powerful. We just don't know because we didn't try God. Diba in Malakay 3:10, yan meron kasi dun nasubukin nyo ako kung hindi ibubus ko sa inyo ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Hindi natin kasi nasusubok po ang Panginoon. Yan, kaya hindi natin nararanasan. No po, we have to do it first. Yun nga mag-accept ka muna sa Panginoon, di ba? Kaya nga faith without work is dead, no po. Yan. So, ang leon, ang kaaway, parang leong umuungal at nasa tabi-tabi lang po yan. And those people, yun nga, nagpe-friend request, they will show you a lot of money, forex, and you, napakakawawa ka naman. Palibasa, you saw those bundle of money, hindi mo alam yan na ipakana ng dyablo. Yan, di natrap ka. Pati yung sabi sa'yo, even they are telling me,
you will give only this much amount, ganyan. But really, if you are contented with God, no po, yan, you have the parang assurance talaga. You will just, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. But ginawa mo talaga yon, wag ka na maghanap na iba. Because, yung nga and all these things shall be added unto you. Pagtapat ka sa tithes, pagtapat ka sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga bagay na hindi mo na hinihingi, ibibigay ng Panginoon. Yan po. Totoo talaga yan kasi karanasan ko Yan. Actually, yun lang mag-isang ka sa umaga. Ang kala ng iba, ang kala kasi na iba, yung nga pera kasi lahat, hindi nila alam yung magising ka lang ng buhay, di ba? Iyak na naman ako. Iyakan po ako, pasensya. Okay po. So, ang aga nating umiyak. Anyways, yung nga, for those people, they are thinking that money is parang, if you have money, you have everything. That is parang wrong, concept po. Yan, wrong thinking na po. Ang kasapatan talaga yung if you have God, you have everything po. In Luke 14:26 na po. If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Lucas 14:26, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang iyakin ako, pasensya. Okay po, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama. Nakakainis. Okay po, at inaasawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. I said before, we should be a disciple of God. We should be. Dapat po talaga disciple of God tayo, but not everyone can be a real, true, genuine, true disciple po. Hindi talaga magiging, ang lahat ay magiging tunay na alagad. Ano po? Ay yung sinasabi dyan na, if anyone comes to me and does not hate father and mother, that doesn't mean literal that you will hate your father and mother, your family. Yan. It is just that, for example, simple illustration. Sunday. This is Lord's Day po, di ba? Normally Sunday, we have the outing because Sunday are the day offs, no po. We have the outing, those days na nagaganap yung mga invitation, a lot of people inviting us to the party, birthday, lahat na, no po. But the thing is, I told you, when I was in Dubai by the grace of God, I never exchanged my Sunday po. Yan, pasensya na ang arte-arte ko po. Yan, okay po. Yun nga, wala kong hindi ko yung important. Pag kasi, pag nakilala mo ng Panginoon, yung mga importanteng araw, hindi mo talaga kaya ibigay. Parang, ang daming pagkain. Pero kaya ibigay yan ng Panginoon sa'yo. Alam mo yun? Pwede namang, nga sabi ko siguro, sorry, yung hindi kami I told you when, because my sister has this vacation from Dubai to Philippines, no po, I told you that, maybe, God gave me the Sundays and Saturdays for my day off para nga makasama ko sa kanila. But it didn't happen. I told you that everything, I will just ask God na para bahala ka na, Lord. Yan, kung makakapunta kami kasi we don't have pamasahe. Na po. Yan. So, hindi kami nakapunta. Yan. And I also told you in my FB live na because maybe that will be the last time we will see each other, my family na po. We really don't know. I really don't know po. But it didn't happen because Sunday was the outing. And God knows
that I cannot give my Sunday to anyone. No po. Yan. I am faithful to God. And even, ang daming pagkain dyan, ganyan. Yung nga po yun eh. Na, if anyone comes to me, does not hate, if anyone comes to me and does not hate father and mother, sometimes, you have to choose po, na yun nga, sometimes there are some visitors o kaya yung loved ones natin, bibisita sa atin, di ba po? And that fall on Sunday, Lord's Day, di ba? Na hindi pwede kasi Sunday, like in the church here. Because in Dubai, I think, before, there was 2 worships, no po, may dalawang schedule. But I think nowadays, only 1 worship because the place in Dubai is too much far. But by the grace of God, I will cite the example of the duty-free people. They cannot because they have parang schedule, yung nga po shifting schedule. By the grace of God, those people, yung nga mga taga duty-free po, by the grace of God, I think more than 300 or 200 people in the church that are from duty-free. Yan. If they are from the evening shift, they will not sleep. They will go to the church directly to attend the worship. They will not care about what they felt na they want to sleep or anything. Because you know, if you love God, you need to sacrifice. Yan po. Yun ang totoo talaga. Na you will do everything just to please God. Because I told you that God is always looking at the heart. Pag nakita ng Panginoon na ikaw yung taong kaya mong isantabi yung mga bagay na para sa Panginoon, yan, mahirap ka talaga maging alagad. Yan, kaya po, yun nga eh, hindi lahat, kailangan tayo maging alagad, pero hindi lahat posible maging alagad. Yan, only those people who can love God above all and love their neighbor as they love themselves. Nun po, yan, pagka yung na una mo talaga Panginoon sa lahat, na pati sarili mo, kinalimutan mo mahalin, na po, yun yung mga true worshiper, na po, yun yung mga tunay na magmamahal sa Panginoon. At those are people, yung nga kasi diba, na ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Yan po, that's why there is a need for suffering or sacrifice to serve the Lord. Hindi pwedeng we should serve the Lord with comfort. We should serve the Lord in our own standard. We should serve the Lord, like for example, you will go to church. You will go to church only when you want to go to church. You will go to church only when there are occasions. Na po, the Bible is the standard of God. Na po, and the God will look for those people who are obeying His commandments, those people who are faithful, na po, those people who are doing everything just to please Him. Na po, yan ang walang pakialam ang Diyos sa mga taong mayaman. Wala siya pakialam dyan. Ano niya ba yung yaman nila? Kanya rin ang galing yun. Di ba po? So, wala siyang, that's why those people are candidates in the lake of fire. Yan. Kasi mahirap talaga iwanan ng kayamanan eh. Di ba? Pag bilyones ka na ang dami mo na sasakyan, namili ka ng sasakyan, hindi mo naman araw-araw ginagamit sa sasakyan. Nasa garahe mo lang, ang dami mo ring garahe. Di ba po? Hindi tayo ginawa ng Diyos para magpayaman. Yung kayaman, those riches should be used for the work of God. Na po? That's why so many people are trapped by the devil. Because of those things. They thought that the riches, the fame, is everything for them. Hindi nila alam na anytime, di ba, there is in the Bible na yun nga po na nag-ipon siya ng mga sakamalig o marami na akong ipon.
na mga aning niya, ay papatibag ko na tong isang kamalik, papagawa ko ng isa pa or mas malaki. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hungang, hindi mo ba alam, ngayong araw na to, ngayong gabi, kukuhanin ko yung buhay mo. Mapapasahan niya mga pinag-ipunan mo. 'Di ba? Wala. Yan. That's why I told you, my things, some of my things actually, wala, I don't care. I gave it to people. I told my sister-in-law to sell my things, and because I have so many things in the other house in Laguna, and I told them those money that are yung nga napagbentahan, if you sold that, you just keep it to yourself na po. Ako naman, I am well blessed. Kumakain naman ako. And yung nga po kasi dahil tayo stroke, hindi ko na ako masyadong palakain ngayon. Na those people who suffered stroke survivor, I don't know, for some people, para nawala na ng gana. Yan. But by the grace of God, because we are trained in the church to do the fasting, kaya po ako ay sanay na rin hindi kumain. Yan. Hindi ko rin alam. Yan po. So, hindi na ako yung taong parang mamamatay pag hindi kakain. Diba? Yung Matthew 4:4, hindi lang sa tinapa na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Panginoon. Na po. So, yun eh. So, pag tayo po ay, yun nga, even accepting Jesus Christ, we cannot do. How can we be a disciple? Na po. Pag tagapala sa Panginoon, hindi na natin magawa, paano ka pa magiging alagad? Nanasain mo ba maging alagad? Yung pagpili kasi, yan talaga minsan mahirap na para mamimili ka. Ano kaya? I'm going to attend the party, so many food, so many drinks, or I will go to the church. Diba? So, ano kaya? I'm going to travel, or, diba, maraming yan po. Kaya nga, those in the Bible, yun talaga ay, yung talaga yung true gospel of Jesus Christ. Yan po ay talagang makakagawa lang talaga the true worshipers of God. Yun lang po talaga makakasunod dyan. Because I told you, when we understand the cross of Calvary, we'll come to know what Jesus Christ has done for us. Na po. Kung gaano tayo kamahal ng Ama. 'Di ba? So, yan po. So, binigay niya kanyang bugtong na anak. 'Di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Yan. At sana nga, and again, yung nga kasi, sobrang sama na ng mundo. The world is chaos. And there will be, eto sa akin, hindi na ako magkukulit po dito. Hindi ko babawiin to, World War III. If so happen that para sabihin mo na ancestors, by the grace of God, they, luckily, yung nga, nakaligtas sila sa World War II. But the World War III, yan, we should know those things na kakayanin mo ba? That's why God is so gracious that He is giving, yung Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Ngunit, ang regalo, bigay ng Diyos, walang bayad, ay buhay na walang hanggan. Yan po, may regalo May regalo. Pero pag hindi mo tinanggap yung regalo, ay syempre, baka susunod yan, may bayad na yung regalo na po. Hindi yan. Na po. So, yun yung yun yung, if we need to read the Bible, we need to always hear the word of God from the true preachers of God po. Yan, marami maniling lang sa atin na, di ba, ang dami na nga Meron nga hinahanting na, may patong na nga sa ulo di ba? At may patong na siya sa ulo, ewan ko, nababalitaan ko pa na still he is parang, trying to defend himself. Yung bang nahuli ka na sa akto, gusto mo bang lumusot, 'di ba? Yun yung kaya nga po, all those people who are doing bad, who are doing evil, may katapusan yan. May katapusan talaga. Tama yung pogo, 'di ba? Lumalabas na yung mga
unti-unti na. And eto, I want to, nainis kasi ako dito sa ano namin sa daan. Those people, politicians, na the money should be for the road, for the people na po, para sa taong bayan, kinukurakot. Kaya nga, ako, to be honest with you, I thank the Lord that we have now the young people na who are serving the government with, you know, their true heart, with genuine interest, or with genuine, yung talagang totoong napaglilingkod po. Yan, hindi yung kurakot. Kasi every time we're going to the church, there is this road na hirap yung tricycle. Puro, paano nga, kinukurakot. That's why Philippines, sobrang lahat na lang nandito sa Pilipinas, 'di ba? But we should thank our president, at least he is, you know, parang educated enough and true enough in his yung pagiging presidente, na ginagawa niya lahat yung for the best of our people. Na po, yan, hindi mahirap maging president. Di ko naranasan, pero hindi po mahirap. Kaya tayo mga tao, tayo po'y makasama. Ano po, yan, hawakan mo buong bansa, di ba? Tapos ang dami reklamo ng tao, wala namang ginagawa. Puro kurakot. Kaya nga, those people will be punished din. Yung mga taong kinurakot, ang mga basta those people who are doing evil, yan po ay may kalalagyan talaga yan sa Panginoon. Sa talagang paghuhukom po. Hindi tayo nagbibiro dyan. Ang Bible, yan po ay totoo. Walang halong, ang Diyos hindi nagbibiro. Hindi mo tanggapin ang Panginoon, you reject God, yan, edi, okay, bahala ka na, di ba po? Yan, but ayun na nga, God loves us so much, no po. And the church, by the grace of God, we are doing our best. Home prayer, number 1, to, you know, to encourage people to receive salvation, because the time is very near. And, yung nga, the rapture will come before mag-World War III. Yan, yung mga kahirapan pa yan. And, because the Antichrist is already preparing the world, yung nga po yung mga, sabi ko sa inyo, mga cryptocurrency, digital currency, soon, wala na, hindi mo na magagamit yung sandamak mga nainipon natin mga pera, no po. Kaya yan ay gamitin na natin sa tama. Yan, and we don't know what will happen tomorrow. There's no promise of tomorrow. Kaya nga po ay tayo talaga ay nagmamadali ng ang tao makatanggap ng kaligtasan, no po. Na para, kasi huwag ka na mag-isip na basta marami tayong katuwiran. Anyways po, salamat po sa Panginoon. Purihin po Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na to, Panginoon, sa binigay mo kalakasan sa iyong abalikot. Salamat sa iyong mga salita. Salita, O Diyos, na Panginoon, kagalakin ng bawat isang mga tunay na mananampalataya. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na may katotohanan, Lord. Sa iyong mga salita na nag-aakay sa mga tao upang gawin ng tama, Panginoon, at talikuran ang mga bagay na binibigay ng mundong ito, O Diyos. Dakilang Diyos, sa araw na ito, sa oras na ito, muli, Lord, dinadalangin namin aming mga kaibigan na sila po ay patuloy mong buksan ng puso, ang isip, O Diyos, sa katotohanan. Panginoon, patuloy ka mangusap sa bawat isa sa kanila na, O Diyos, ay minsan pa sila makatanggap ng kaligtasan mula sa iyo, Panginoon, sapagkat di namin alam ang araw ng bukas, O Diyos. Walang nakakaalam, Panginoon. Hallelujah. Ang tanging alam namin, O Diyos, ang iyong pangako. Panginoon, na pag tinanggap namin ng kaligtasan, O Diyos, ito'y regalo mula sa iyo. Hindi sa aming mga gawa, Panginoon, kundi sa iyong kahabagan. Sa iyong kagandang loob, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo mga may sakit, O Diyos, mga nasa banig ng karamdaman sa matagal na panahon. Palakasin mo sila maging ayong abang likod, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na makatanggap rin ng kaligtasan, O Diyos. Na bigyan mo ang bawat isa na pagmamadali, Panginoon. Tunay na, Lord, nakakatakot na ang mundo, Panginoon.
sapagat punong-punong ng kasamaan ang mundo, ang tao ay ayaw na makinig na yung mga salita, Panginoon. Ang tao ay naging masaya, Panginoon, sa mga bigay ng Diablo. Lord, tulungan mo sila, O Diyos, sa bitag ng kapahamakan, Panginoon. Nawa, O Diyos, may natitira pa, O Panginoon, na konting pag-ibig sila sa iyo, O Diyos, na sila ay manumbalik sa iyo, Panginoon. Nahanapin na iyong mukha, Panginoon, sapagkat ang kayamanan na meron sila, O Diyos, ang Panginoong kalakasan, yan ay mawawala, Panginoon, at maaring sa kanilang mga kalakasan na sa kanilang mga pinagmamalagay, Lord, one day sila ay manghihina, O Diyos, pag sila ay nagmalaki sa iyo, Panginoon. Tulungan mo mga tao, ang aming mga kaibigan na ngayon ay dumaranas ng hirap, Panginoon, sa ibang dako ng mundo, mga kaibigan namin, O Diyos, na Lord, walang kapayapaan. Panginoon, tulungan mo sila na matagpuan ka sapagkat nasa iyong kapayapaan, Lord. Hallelujah. Salamat po sa araw na to, sa oras na to. Muling patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. At nawa, O Diyos, na maraming aming mga kaibigan na makatanggap ng kaligtasan, O Diyos, na patuloy ka nilang hihanaping masikap sapagkat nasa iyo ang kapayapaan, nasa iyo ang kagalakan, Lord, ang kaligtasan.